What is it? Nakangiting tanong ni Jasmira kay Doc Gerald. Wala sa sarili na patitik siya dito nang mapansin niyang mga papeles na basta na lang nitong ipinatong sa ibabaw ng mesa. May kasama yung plane ticket na labis niyang ipinagtaka. Gusto ni Lola na magbakasyon ng Germany at gusto kanyang isama para naman matingnan din ng kalusugan mo ng mga espesyalista. Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng magtaka. Gerald, okay naman ako eh. Hindi naman kailangan na gumastos ng malaking halaga sa health ko. Wala naman ako nararamdaman na kakaiba sa sarili ko. Seryosong sagot niya dito. Jasmira, hindi ka okay. Please, wag mo naman sanang tanggihan ang ino-offer namin sa'yo. Promise, kahit na anong mangyari, hanggang sa matapos ang kidney transplant, nasa tabi mo lang ako palagi. Seryosong sagot nito sa kanya. Gusto nitong si Doc Gerald na mag-undergo siya ng kidney transplant. Papalitan umano ang nawalang kidney sa kanya pero sa ibang bansa gagawin ang operasyon. Hindi naman sa ayaw niya kaya lang nahihiya na kasi talaga siya dito. Ang dami na kasi talaga nitong naitulong sa kanya. Bakit ba napakabait mo sa akin, Gerald? Mahihinang tanong niya dito. Ginitian lang siya nito bago sumagot. Next month pa naman ang flight natin. Kaya makakapag-ready ka pa niyan, Jasmira. Nakangiting sagot nito at nagmamadali na itong naglakad paalis. Naiwan naman siyang naguguluhan. Aware siyang may gusto sa kanya si Gerald pero hindi pa kasi talaga siya ready eh. Hindi pa siya ready na pumasok sa panibagong relasyon at isa pa, para sa kanya, hindi sila bagay ni Gerald. Mas maraming matitinong babae ang mas bagay dito. Nasa ganun siyang kalalim na pag-iisip nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Dali-dali niyang sinagot iyon nang mapansin niyang si Devon ang tumatawag. Hello, Devon, sagot niya. Jasmira, hi! Free ka ba mamaya? Yayayain ka sana namin ni Maria na kumain ng dinner mamaya sa paborito nating resto. Well, kaunting banding natin ang gusto ko daw niyang makita. Sagot naman kaagad ni Devon mula sa kabilang linya. Sure, darating ako. Excited niyang bigkas. Perfect! Paano ba yan? Kita-kits na lang mamaya? Sagot nito. Sure, see you later. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Devon, muli niyang tinuon ang buo niyang atensyon sa mga papeles na nasa harapan niya. Sinabi sa kanya ni Don Lawrence noon na training daw ang gagawin niya pero mas gusto niyang may trabaho siyang ginagawa. Chine-check niya ngayon ang mga data na galing mismo sa CEO office. Pinagtugma-tugma niya rin ang bawat report ng bawat department. Wala lang, gusto niya talagang pag-aralan ng takbo ng kumpanya at trabaho ng bawat department. Pagkatapos na maghapong trabaho sa opisina, dinadaanan niya lang si Gerald sa office nito at nagpaalam na rin siya. Gusto pa nga na siya nitong samahan kaya lang kusa niya nitong tinanggihan. Are you sure na kaya mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Oo naman, mga friends ko lang naman ang kikitain ko. At saka Friday ngayon, wala ka bang lakad kasama ang mga friends mo? Nakangiting tanong niya dito. Actually, niyaya ko ng mga friends ko pero mas matimbang ka kasi sa akin eh. Well, kung ayaw mo kong isama sa lakad na to, ayos lang. Basta after mo makipagkita sa mga friends mo, tawagan mo ko ha. Saka mag-ingat ka sa pagmamaneho. Seryosong wika nito sa kanya. Nakangiti naman kaagad siyang tumango. Sure, thank you sa pag-alala, Gerald. Sagot niya at pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon, naglakad na siya paalis. Diretso na siya ng kotse at ilang saglit lang. Tinahak niya ng way patungo sa mall kung saan sila makikita nila Mireya at Devon. Heist, namimiss niya ng mga to. Simula noong nakipag-live-in siya kay Jonas, bihira niya na lang nakakasamang mga kaibigan niya. Tsak niyang magtatampo na sa kanyang mga ito, lalong-lalo na si Mireya. Pagdating ng mall, maayos na lang na ipiniradang kanyang kotse at mabilis na siyang bumaba. Naglakad siya patungo sa paborito nilang restaurant ng mga kaibigan niya. At doon, naabutan niya si Mireya. Kasama nitong asawang si Rovan kaya mabilis na siyang naglakad palapit sa mga to. Mireya! Tawag niya. Kaagad naman itong napalingon at nang mapansin ang presensya niya, gumuhit kaagad ang ngiti sa labi nito. Jasmira! Gosh! Jasmira, kamusta ka? Wika nito pagkalapit nila sa isa't isa. Nagyakap silang dalawa na akala mo'y ilang dekada silang hindi nagkita. Okay lang, teka lang, bitaw muna.
Baka pumutok na yan ha. Pagbibiro niya dito. Sobrang laki ng tiyan ng kaibigan niya. Halatang malapit na rin tong mga anak. Kamusta ka? Naku, ang ganda-ganda mo ngayon ha? Nakangiting wika nito. Sinipat pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Kaya naman hindi niya na rin mapigilan ang matawa. Talaga? Naku, nakakataba naman ng puso diyang sinasabi mo, my friend. Maluha-luha niyang sagot dito. Napasulya pa siya kay Rovan na noon ay tahimik lang na nakamasid sa kanilang dalawa ni Mireya. Talaga naman ang ganda mo. Alam mo, parang nakita ko na sa'yo yung dating ikaw. Nakangiting muli nitong wika. Talaga? Well, no choice naman ako Kailangan kong ibalik ang dating ako para sa sarili ko, Mireya. Wala single ulit. Pabiro niyang bigkas. Napansin niya naman ang biglang pagbabago ng mukha ni Mireya. Nababanaag niya sa mga mata nito ang pag-aalala. Bukas na ang kasal ni Jonas kay Leticia. Hindi ako a-attend at gusto ko naming samahan ni Devon para makapag-bonding tayo. Nang sa ganon hindi mo rin maramdaman na nag-iisa ka. Seryosong bigkas nito. Bigla naman siyang nakaramdam ng bigat ng kalooban. Oo nga pala, bukas ng kasal nila Jonas at Leticia. Nakakalungkot pero wala siyang choice kundi tanggapin ang katotohanan na ang lalaking mahal niya ay pag-aari na ng ibang babae. Yeah, ikakasal na si Jonas bukas. Pero hindi ibig sabihin, titigil na ako, hindi ba? Kailangan ko mag-move on. Malungkot na sambit ni Jasmira, kasabay ng pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Hindi naman mapigilan ni Mireya na makaramdam ng awa sa kaibigan niya. Alam niya, nararamdaman niya na pinipilit lang ni Jasmira na maging masaya, pero deep inside malungkot ito. Alam niya kung paano nilunok ni Jasmira ang pride at nakisama kay Jonas noon, kahit na nagsusumigaw ang katotohanan na si Jonas ay ex niya. Oo, ex niya si Jonas at nakita niya kung gaano nakatutol si Jasmira noon sa relasyon nilang dalawa, pero nagawa pa rin itong pumatol sa lalaki. Biglang nabuwag ang mga sinabi dati ni Jasmira na hindi daw ito papatol sa isang playboy. Pero nagulat na lang silang dalawa ni Devon nang mabalitaan nila na may relasyon na ito kay Jonas at nagawa pa talaga nitong makipag-live-in sa lalaki. Alam nilang nabulagan lang si Jasmira sa ngalan ng pag-ibig. Pero ngayon nang makita niya kung paano nasaktan ng sobra si Jasmira, hindi nila to pwedeng pabayaan. Rovan, pwede mo na kaming iwan dito. At hindi ako a-attend sa kasal nila Jonas tomorrow. Sorry, mas kailangan ako ng kaibigan ko. Wika ni Mireya sa asawa niya. Kagad namang nag-angat si Jasmira ng tingin. No, it's okay Mireya. Best friends tayo at pinsan ng husband mo si Leticia. Iisang pamilya na kayo at hindi appropriate na hindi ka attend sa kasal nilang dalawa. Huwag mo kong alalahanin. Ayos lang ako. Tanggap ko na. Pilit ang ngiti sa labi na sagot niya dito. Are you sure about this, Jasmira? Willing kaming samahan ka ni Devon buong gabi or hanggat gusto mo? Well, parang banding na lang din natin ito, hindi ba? Like before, naalala mo pa ba noon? Kapag bagong sahod tayo, naghahanap tayo na mapag-staycationan. Tapos nagbabanding tayong tatlo nila Devon. Nakangiting wika nito sa kanya. Yes, pero iba ng panahon ngayon. Hindi na ako pwedeng mag-demand ng mga ganyang bagay. Ayaw ko maging unfair sa mga anak mo, lalong-lalo na kay Rovan at sa pamilya niyo. Nakangiting sagot niya dito. Talaga naman hanggat maaari, ayaw niya makaapekto sa relasyon ng pamilya nitong si Mireya. Masyadong mabait si Mireya para i-take advantage ang gusto nito. Girls, maiwan ko na muna kayo, mag-usap lang kayo. Honey, tawagan mo lang ako kung ano ba talagang plano ha? Actually, pinaready ko ng presidential suite ng Hotel Salvatierra para sa inyong tatlo. Pwede kayong magstay doon para makapag-usap kayo ng maayos. Nakangiting wika ni Rovan sa kanya. Kagad namang tumango si Mireya sa asawa. Thank you, Han. Nakangiting sagot ni Mireya kay Rovan. Ngumiti lang si Rovan at binigyan ng magaang halik sa labi ang asawa bago tumabilis na naglakad paalis. Muli isang masayang ngiti ang gumuhit sa labi ni Jasmira. Masaya siya para sa kaibigan niya si Mireya. Nakita niya kasi kung gaano to kamahal ni Rovan. Isa pa nakikita niya din sa aura ng mukha ng kaibigan niya na content at masaya ito sa piling ni Rovan. Ang sweet ni Rovan sa'yo, Mireya. I'm so happy for you talaga. Sana ninang na ako ng baby na yan ha? Nakangiting wika niya sa kaibigan niya.
Natawa naman si Maria sabay tango. Sure, sure. Yan din ang plano ko noon pa. Gusto kong kunin kang ninang nito. Nakangiti nitong sagot. Ilang pag-uusap pa. Dumating na rin si Devon. Late ito kaya naman pagkakataon na ni Jasmira na makabawi dito. Abat Devon, bakit late ka ha? Anong oras na? Sita niya sa kaibigan. Nagkatinginan pa sila Mireya at Devon at sabay pang nagkatawanan. Jasmira, ikaw na ba yan? Ikaw ang palaging late sa ating tatlo noon and now nagawa mo pa talaga kang questionin sa pagiging late ko ngayon. Ano to? Bawi-bawi lang? Natatawang sagot naman ni Devon sa kanila. Isa-isang lumapit ito sa kanilang dalawa ni Mireya at nakipagbeso-beso. Ngayon lang din tuluyang na-realize ni Jasmira na sobrang na-miss niya din pala talaga ang mga kaibigan niya. Halos 3 taon din pala niyang tinikis ang mga ito nang dahil kay Jonas. And now, hiwalay na silang dalawa ni Jonas. Ito na rin siguro ang tamang pagkakataon para muli niyang ibalik ang dating pakikisama niya sa mga kaibigan niya. So, saan tayo? Gutom na ako. Abat, kumain na tayo. Nakangiting wika ni Devon. Sa sobrang dami ng mga pinag-usapan nilang dalawa ni Mireya kanina, ngayon lang tuluyan nilang na-realize na nandito lang pala sila sa labas ng resto at nag-uusap. Masaya silang pumasok sa loob ng resto at umorder ng mga paborito nilang pagkain. Nang gabi din yon, naranasan ni Jasmira ang tumawa ulit ng totoo. Nandun pa rin ang pain pero alam niya sa sarili niyang magiging maayos din ang lahat. Makakalimutan niya din ang pait na dulot ng pag-ibig pero wala na siyang balak pang magmukmok. Jonas and Leticia wedding. You may now kiss the bride. Ano siya ng pari na nagkakasal kina Leticia at Jonas? Natapos ang kasal ng dalawa, nalutang si Jonas. Kanina habang nagpapalitan sila ng I-dos ni Leticia, halos hindi siya makasagot. Paano ba naman kasi? Sinakop na yata ni Jasmira ang isipan niya. Walang ibang babaeng nasa isipan niya nitong mga nakarang araw, kundi si Jasmira lang, which is, hindi niya maintindihan kung bakit. Dapat masaya siya dahil sa wakas, naikasal na sa kanyang babaeng palaging naman ang mga panaginip niya noon. Pero bakit ganito? Hindi siya masaya. Jonas, don't tell me na tititigan mo lang ako ng ganyan. Come on, wag mo akong ipahiya dito. Kung hindi pa sa galit na boses ni Leticia, hindi pa siya babalik sa wisyo. Nag-declare ng pari na pwede niya nang halikan si Leticia pero tulala lang siyang nakatitig dito. Shit, ano bang nangyayari sa kanya? Hindi naman siya dating ganito ah. Sorry, hinging paumanhin niya kay Leticia at mabilis na idinampi ang labi niya sa labi nito. Panandali ang halik lang na alam niyang malayo sa ini-expect ng lahat ng mga bisita nila. Lalo na ng mga kaibigan niya dahil ang alam ng mga to, mahal na mahal niya si Leticia. Pero ngayon parang gusto niya na rin questionin ang sarili niya. Mahal niya nga ba talaga si Leticia? Bakit nitong mga nakarang araw okupado ni Jasmira ang isipan niya? Nababaliw na nga siguro siya. Minsan iniisip niya na nagigilty lang siya sa ginawa niya kay Jasmira, kaya siya nagkakaganito. Yes, tama, guilty lang siya at ngayong kasal na siya kay Leticia. Makakalimutan niya din ng babae. Congratulations sa inyong dalawa, Jonas. Alagaan mo si Leticia, lalo na't buntis yan. Narinig niyang wika ni Mommy. Pilit naman siyang ngumiti dito. Yes, Mom, thank you po. Nakangiting sagot niya dito. Pagkatapos niyang sabihin yon, si Leticia naman ang kinausap ng mommy niya, kaya wala sa sariling nilibot niyang paningin sa buong paligid. Ang dami palang mga bisitang dumating. Hanggang sa dumakong paningin niya si isang babae na tahimik lang sa isang sulok. Nakatitig to sa gawin niya at ganun na lang ang gulat niya nang mamukhaan niya si Jasmira. Yes, si Jasmira at kitang-kita niyang lungkot nito. Napansin marahil nito na nakatitig siya dito, kaya mabilis na rin itong tumalikod at naglakad paalis. Gusto niya sana itong habulin kaya lang huli na. Nakaharang na sa harapan niyang mga bisita na gusto siyang i-congratulate sa kakatapos lang nakasal nilang dalawa ni Leticia. Hanggang sa tuluyan ng makalabas ang simbahan si Jasmira. Kakaibang lungkot ang nararamdaman niya sa sarili niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito pero alam niya, nasasaktan siya sa mga nangyayari. Nakaramdam siya ng regrets. God, parang gusto niyang questionin sa sarili niya kung bakit niya nagawang saktan ng babaeng walang ibang ginawa noon kung hindi ang iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal. Samantalang si Jasmira naman, tahimik nang lumabas ng simbahan. Parang gusto niya pang kutusan ng sarili niya eh.
Nagawa niya pa talagang saksiyan ang kasal nila Jonas at ni Leticia. Kahit na durug siya. Pero ngayon, gusto niya pa rin i-congratulate ang sarili niya sa kadahilan ng hindi siya umiyak. Yes, walang luha na tumulo sa kanyang mga mata habang pinapanood niyang palitan ng idos nila Jonas at Leticia. Ibig lang sabihin nito, tanggap niya na hindi talaga silang dalawa ni Jonas ang nakatadhana sa isa't isa. Wala sa sarili na patingala siya sa langit. Malamig ang simoy ng hangin at nagbabadya na sa pagpatakang malakas na ulan. Mabilis siyang naglakad patungo sa kanyang kotse nang matigilan siya. Mula kasi sa kinatatayuan niya, natatanaw niyang pamilyar na bulto. "Gerald!" mahinang sabit niya. Nakangiti ito naglakad papalapit sa kanya. "Hi, Jasmira. Wrong timing ang pagsimba mo May kinakasal yata sa loob." Pabiro nitong wika sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ng matawa. Oo nga Kaya nga lumabas na ako dahil hindi naman ako invited sa kasalan na yan. Naalala ko, wala pala ako natanggap na invitation card. Tapos ang lakas ng loob kong dumalo. Natatawa niyang sagot. "Well, dahil may kasalan palang nagaganap sa simbahan na yan, lipat na lang tayo sa iba. Let's go?" Tanong nito sabay lahad ng kamay nito sa harapan niya. Nakangiti niya namang tinanggap yon at magkahawak kami silang sabay na naglakad paalis. Sakto namang palabasan ng bride at groom ng simbahan at ang mga bisita ng mga ito. Sa paglabas nilang yon, nakita pa ni Jonas si Jasmira. Naglalakad ito paalis habang may kasama na itong lalaki. Hawak kamay at halatang close ito sa lalaking kasama. Malungkot na napailing si Jonas. Ramdam niyang pait sa puso niya. Parang gusto niyang questionin ang sarili niya ngayon. Sino ba talaga ang mahal niya? Si Leticia ba? Or si Jasmira? Wedding reception. "Pare, anyari? Kanina ka pa namin napapansin na tulala ka ha?" Tanong sa kanya ng kaibigan niya si Gray. Nandito na sila sa reception party ng kasal pero wala siyang gana. Hindi niya mahanap ang gana niya dahil lumilipad ang isipan niya sa isang tao na alam niyang malabo nang maging kanya. "Pare, nakita ko si Jasmira kanina sa simbahan." Sagot niya sa kaibigan niya. Nakaharap siya sa malawak na swimming pool habang walang tigil siya sa paghit-hit at buga ng usok ng sigarilyo. "So well, parang gusto kong i-congratulate si Jasmira. Grabe palang fighting spirit niya. Talagang nagawa niya pang saksihan ang kasal ninyong dalawa ni Leticia." Nakangiting sagot nito sa kanya. Hindi naman siya nakaimik, tahimik lang siyang tumitig sa kawalan. Masyado ba siyang naging brutal kay Jasmira? Kaya siya nagkakaganito? No formal breakup at basta niya na lang tong itinaboy at nakisama siya kay Leticia. And now, legal na asawa niya na si Leticia at naiwan si Jasmira na alam niyang nagdurusa. By the way pare, nakuha ko na palang information ng taong nag-donate sa'yo ng kidney. Actually, wala sana akong balak na ibigay ito sa'yo ngayon pero dahil nakita kong parang hindi ka naman masaya, kaya dadagdagan ko na lang. Para naman habang mas maaga, alam mo hindi ba? Nakangiting wika nito sa kanya sabay abot ng isang pirasong papel. Kunot noon naman kaagad niyang tinanggap yon. Kaya ko lang naman gustong malaman kung sinong taong yon dahil gusto kong bigyan ng rewards. Alam mo naman na hindi ako tumatanggap ng libre, hindi ba? Seryosong sagot niya dito. Well, sabi mo but before ka magsalita ng kung ano-ano, tingnan mo munang pangalan ng taong nag-donate ng kidney sa'yo pare. Sa pagkakataon na ito, seryoso ng boses ni Gray, wala sa sariling tinitigan niyang nasabing papel. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya sa gulat nang mabasa niyang pangalan ni Jasmira. Jasmira? Jasmira Argiles? Seryosong bigkas niya. Sa gulat niya hindi niya na napansin na nabitawan niya na palang hawak niya sigarilyo. Jasmira? Paano? Alam naming tatlo ni Elvis at Cooper ang tungkol dito. Nasaksihan namin ang paghihirap ni Jasmira nung gabing nabaril ka. Pinigilan namin siyang i-donate sa yung isa sa mga kidney niya pero mapilit siya Ayaw niya makinig dahil mahal ka niya at nag-aalala siya sa iyo pare. Pero bro, hindi na kaya ng konsensya ko. May tatlo din akong mga kapatid na babae at ayaw kong danasin nilang mga dinanas ni Jasmira sa iyo na pagkatapos niya magsakripisyo. Sa ibang babae ka rin naman pala mapupunta. Kahit na simpleng thank you, wala siyang natanggap sa'yo, kung hindi pinagtabuyan mo pa siya. Seryosong wika sa kanya ni Gray. Hindi niya naman mapigilan ng maikuyom ang kanyang kamao. Bakit?
Bakit ngayon mo lang to sinasabi sa akin? Bakit? Galit niyang sigaw dito. Mabilis niyang hinarap si Gray at buong diin na hinawakan ng kwelyo nito. Galit niya itong tinitigan sa mga mata. Si Jasmira may gusto nito. Nakiusap siya sa amin na huwag sasabihin sa'yo dahil ayaw niya mag-alala ka. Kaya lang hindi ko na kaya. Mas magandang malaman mo tungkol dito para kahit papano hindi lang si Jasmira ang magpasa ng bigat. Nakita ko rin siya kanina sa loob ng simbahan at kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot habang tahimik niya kayong pinapanood ni Leticia. Seryosong sagot nito sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil pa at malakas niya nang sinapak si Gray. Galit siya. Galit na galit siya, hindi dahil sinikreto nito sa kanyang isang bagay, kundi galit siya sa sarili niya. Dahil simula nung nasa hospital siya, hindi niya man lang kinamustang kalagayan ni Jasmira. Noong nagising siya, hindi niya nakita si Jasmira sa loob ng mahigit 1 linggo. Hindi man lang siya nagtanong kung nasaan ito pero noong nagawa na siya nitong dalawin, wala siyang ibang ginawa kung hindi ang itaboy ito. Ganun na ba siya kasama dito? God, paano niya nagawang sakta ng isang pambihirang babae? No proper goodbye, no proper breakup at basta niya na lang tong tinalikuran. Sinaktan ko siya. Sinaktan ko si Jasmira. Mahinang bigkas niya. Parang pinipigang puso niya sa sobrang pagsisisi. Nagpakasaya siya sa piling ni Leticia at never man lang sumagi sa isipan niya ang posibleng maramdaman ni Jasmira. God, ang akala niya, kapag tuluyan na maging kanya si Leticia, magiging masaya na siya. Lalo na ngayong kasal na sila pero bakit ganito? Bakit wala siyang ibang maramdaman sa puso niya kung hindi pagsisisi? Jasmira, I am sorry. Alam kong labis mo akong kinamuhian ngayon at niintindihan ko yon. Mahina niyang sambit. Pagkatapos niyang sabihin ng katagang yon, walang lingon-likod na mabilis ang hakbang na naglakad siya paalis. Palabas ng venue ng reception party nilang dalawa ni Leticia.